August 6, 1945, binomba ng Amerika ang Hiroshima, Japan gamit ang mapaminsalang bomba atomika na may pangalang Little Boy. Umabot sa 80,000 ng mga pumanaw. Makalipas ang 3 araw ay naghulog ulit ang Amerika ng isa pang atomic bomb na pinangalanang Fat Man sa syudad naman ng Nagasaki, Japan. At sa isang sandali, mahigit 40,000 agad ang nasawi dahil sa pangyayaring ito. Formal na sumuko ang mga Hapon sa Amerika. Dito rin natapos ang pinakamatugo at pinakamapaminsalang digmaan sa kasaysayan ng mundo, ang ikalawang digmaang pandaigdig na kumitil ng tinatayang 70 to 80 milyon katao. Karamihan ay mga sibilyan. Terrible at kakilakilabot ang digmaang ito dahil dito unang ginamit ang pinakamapaminsalang armas pandigma, ang atomic bomb na naghatid ng takot sa maraming may buhay, sumira ng kapaligiran at nagpabagsak ng ekonomiya ng bansa. Kaya kung magkaroon ba ng digmaang nuklear ngayon, ito ay hindi biro. Sa ngayon kasi ay napakalalakas na at higit na mapanganib ang mga bomba nuklear. Anong bansa kaya ang may hawak ng pinakamalakas na nuclear bomb? Hanggang saan ang kayang sakupin at sirain ito? At gaano katindi ang pinsalang dulot sa oras na ito ay gamitin? Hey! Na para matuto ng bagong kaalaman. At sa bidyong ito ay aalamin natin ang mga pinakamalalakas na nuclear bomb sa buong mundo. Na ang lumipas pero bakas pa rin sa mga Hapon ang lupit ng kahapon, bunga ng tindi at pinsala ng bomba atomika. Gaano nga ba kalakas? Ang number 7, Little Boy and Fat Man. Ang Little Boy ay siyang kauna-unahang bomba atomika na pinasabog sa digmaan ng Amerika noong August 6, 1945. May lakas itong 15 kilotons na puminsala sa syudad ng Hiroshima, Japan, na kumitil ng 80,000 katao. Napakatindi ng radiation nito na umabot sa 10,000 mahigit ang level of radiation. Samantalang ang Fat Man ay may lakas na 21 kilotons na pinasabog ng Amerika noong August 9, 1945 sa Nagasaki, Japan. Nagdala ito ng napakalaking pinsala na kumitil sa mahigit 40,000 katao. Ang bombang ito ang nagtulak sa mga Hapon na sumuko na sa ikalawang digmaang pandaigdig. Number 6, Ivy Mike o H-bomb. Ang bombang ito ay isang hydrogen bomb na unang pinasabog noong 1952 ng bansang Amerika. Ang lakas nito ay umaabot sa 10.4 megatons na kayang lumikha ng napakalaking fireball na may 2.1 miles ang radius. Sa itaas ng pagsabog ay may hugis kabuti na kayang umabot hanggang 56,000 feet. Ito ay sinasabing 472 times ang lakas kumpara sa bombang pinasabog noong 1945 sa Nagasaki, Japan. Number 5, MK-24 o B-24. Ang bombang ito ay binuo pa noong 1954 hanggang 1955. May habang 296 na pulgada at may bigat na 42,000 pounds. At nang sukatin ang tindi ng lakas nito ng isang prototype device, ang lakas nito ay umaabot sa 10 to 15 megatons. Ito ay mahigit sa 472 times kumpara sa bombang pinasabog sa Nagasaki, Japan. Number 4, MK-17. Ito ang unang mass-produced series na hydrogen bomb na unang ginawa ng Estados Unidos noong 1954 na may lakas na 15 megatons. May bigat na hihigit sa 4,500 pounds at may haba na higit sa 7.52 meters at sinasabing mayroong 200 na MK-17 na binuo noong 1954 hanggang 1955. Number 3, Castle Bravo o TX-21. Tinatawag din itong shrimp o hipon, isang thermonuclear weapon na unang sinubukan noong March 1, 1954 sa Marshall Islands na may lakas na 14.8 megatons o mahigit sa 1,000 times ang lakas kumpara sa bombang Little Boy na ginamit noong 1945 sa Japan. Number 2, MK-41 o mas kilala sa tawag na B-41. Ito ang pinakamalakas na bomba na ginawa ng mga Amerikano. Ang lakas nito ay aabot sa 25 megatons at mahigit sa 1,136 times na mas malakas kumpara sa mga atomic bomb na pinasabog noon sa Japan. At ang ating number 1, Char Bomb
o char bomba. Ito ang pinakamalakas na nuclear bomb na ginawa at pinasabog na bomba noong 1961 na may lakas na aabot sa 50 megatons at mahigit sa 2,200 times ang lakas kumpara sa mga bombang pinasabog sa Japan. Ang bombang ito ay ginawa ng Soviet Union o Russia. Ano ba ang mangyayari kung sumabog ang kasing lakas ng isang char bomb? Wala pang isang segundo ng pagsabog ay makalilikha ng napakalaking fireball at lahat ng nakapaligid at malapit dito ay agad na maglalaho, mapatao, hayop, mga infrastruktura at iba pa. Kung nasa loob ka ng fireball, para kang tubig na malulusaw dahil sa tindi ng pagsabog. Kasabay ng fireball ay may matinding flash of light at sa lakas ng liwanag nito, maaari kang mabulag kung malapit ka. Bukod dito ay may malakas na hangin na mas malakas pa kaysa sa tornado na kung tawagin ay shockwave. Hindi rin maliligtas sa napakatindi ng init na nasasakop ng radius ng pagsabog. Kaya terrible, nakakakilabot at nakagigimbal ang ganitong pangyayari. Pero alam nyo ba na ang totoong balak talaga ng Russia noon sa char bomb ay gawing 100 megatons ang lakas nito. Pero dahil sa banta at hindi ng magiging epekto ng pagsabog nito sa paligid at para sa kaligtasan ng mga magdadala ng bomba ay binawasan ito ng 50%. Gayunpaman, ang char bomba na may 50 megatons ay nananatiling pinakamalakas na nuclear bomb sa buong mundo. Kung tinatanong mo kung meron bang nuclear bomb ang Pilipinas, wala po tayong nuclear bomb. Ang meron lang tayo ay sex bomb.